Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Meron lang tayong hihimayin ng konti, mga manager. Kasi itong investigasyon ni Bato de la Rosa mga kapatid, masyado na po itong humahaba. Yung mga senador mga kapatid, nagsasalita na sila na itong investigasyon ni Bato de la Rosa nahahaluan na po ng isang politika. At nakakatuwa din ito mga kapatid kasi itong si Jinggoy Estrada at saka si Chis Escudero, inupuan na po nila itong investigasyon. Kasi ayon sa nakakarami, ang investigasyon ni Bato de la Rosa ay masyadong bias. Kasi binibaby kasi ni Bato de la Rosa si Morales. Na kahit anong sabihin ni Morales, na mabanggit lang niya yung isang pangalan na saka na involved doon sa drugs, ipapatawag ka agad. Pero kung yung iisipin mga kapatid, masyado itong ligaw. Kasi ang investigasyon na yan mga kapatid, doon sa papel ng PDEA na nawawala. Na ang katanungan mga kapatid, kung sino ang bumunot doon sa passenger at kung sino ang nagpakalat at kumalat mga kapatid. At mabuti naman itong si Jinggoy Estrada mga kapatid, inupuan na po niya. Kasi sa totoo lang, minsan maiinis ka sa investigasyon dahil pabor na pabor po dun sa kampo ni Duterte mga kapatid. Parang ito'y maniobrang-maniobra. Ayon kasi sa conclusion ni Senador Jinggoy Estrada mga kapatid, ito ay si Morales daw hindi pwedeng pagkakatiwalaan. Sa dami na niyang kaso, bakit mo pa siya pagkakatiwalaan? At nagsisinungaling siya mga kapatid. Ayon po yan kay Senador Jinggoy Estrada. Tulad na lang mga kapatid na ang sabi ni Jinggoy Estrada, na mga kapatid, sino ang gumawa ng confidential paper na yan? O ang tawag nila doon na mga kapatid ay pre-op. Sinong gumawa ng pre-op? Siyempre, si Morales. Sinong pumirma ng pre-op? Si Morales din mga kapatid. Pero parang na-bypass niya po ang kanyang ang tawag doon mga kapatid. Parang na-bypass niya po si Francia na ahid sa kanya. Na si Francia dapat ang nakapirma doon sa pre-op na yan mga kapatid. Ang konklusyon ni Senador Jinggoy Estrada na ang hinahanap nilang confidential paper na galing PDEA ay nasa kay Morales din. At ang tanong din ni Senador, sino ang nagpakalat? Ang sabi ni Senador, si Morales din. Kaya yan ang konklusyon po ni Senador Jinggoy Estrada. Mabuti na lang mga kapatid at nandun din si Chis Escudero. At itong ating buting senador na si Bato de la Rosa ay nagkaroon siya ng lesson 101 mga kapatid. Kasi ang paalala ni Chis Escudero sa ating senador Bato de la Rosa, ang investigasyon na ito ay dapat magamit sa tama. Tulad na lang ng ang inimbestigahan nila yung drug haul sa Batangas. At saka itong PDEA Leaks mga kapatid. Ang sabi ni Chis Escudero mga kapatid, masyado nang lumalayo.
Kasi kung sino ang napapangalanan ni Morales, mga kapatid, ay ipapatawag po ni Bato de la Rosa, ay lalong hahaba po yung investigasyon. Ang sabi ni Chis Escudero, baka abutin tayo ng December niyan, hindi pa tapos yan. At paalala niya sa kay Bato de la Rosa, lumalabas na po siya doon sa investigasyon. Kasi kailangan kasi, sabi ni Chis Escudero, tukuyin kaagad kung saan ang galing, kung sino ang nagpakalat nitong confidential paper. Ngayon, sabi ni Chis Escudero, una, nilalaban ng ating buting Senador Bato de la Rosa na ito ay isang authentic kasi may butas daw. Palagay natin totoo yung butas na yan, mga kapatid. Ang tanong naman ni Senador Chis Escudero, sino ang bumunot sa passenger? Pangalawa, sino ang taong kumuha doon sa passenger? Pangatlo, sino ang nagpakalat nitong confidential paper o itong pre-op na to, mga kapatid? At isa pa, dapat ang ipapatawag, sabi ni Chis Escudero, itong mga nakasalamuha lang ni Morales, mga kapatid, tulad nung kanyang confidential informant. Napilit ni Jinggoy Estrada na ipakanta kay Morales kung sino itong informant ni Morales, na ayaw naman pangalanan ni Morales. Ang sabi niya, nakalimutan na niya. Kaya doon nabuisit mo si Senador Estrada. Kaya ang sabi ni Chis Escudero, yung mga tao na yan ang dapat ipatawag para lumabas ang katotohanan at matapos na itong investigasyon. Ngayon, kung sino man yung napangalanan doon na sinasabing mga user, ay ibang usapin po yan. Pinangalanan mo si Presidente Marcos, pinangalanan mo si Maricel Soriano, at pinangalanan mo rin si Pangulong Duterte. Ang sabi ni Chis Escudero, sa ibang usapin na naman po yan. Pwede. Yun. Kaya yon ang konklusyon yan ang paalala ni Chis Escudero kay Bato de la Rosa, mga kapatid. At tinanggap naman po ito ni Senador Bato de la Rosa ang mga opinion po ng butihing Chis Escudero. Sana nga po itigil na po yan ni Senador Bato de la Rosa kasi walang napupuntahan po ang kanyang investigasyon. Nagkakaroon lang po ng kulay na hindi naman dapat. Walang kakwenta-kwenta, mga kapatid. Kung iyong panunuorin lang po ang investigasyon, parang ayaw mo siya panuorin kasi alam nyo bakit? Nakakabuisit. Imbes na ang pag-uusapan kung sino ang nagpakalat, isa naman nagpakalat, mga kapatid. Di ba si Marlica ang nagpakalat yan? Kasi tama din ang sinabi ni Chis Escudero. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, pakiusap natin kay Bato de la Rosa, tigil na po niya yan. Walang mabuting idudulot ang kanyang investigasyon dyan. Nagkakaroon lang po ng kulay politika ang kanyang investigasyon. Kaya tigil na po, mahal na Senador Bato de la Rosa. Yan po, siguro hahanga pa ang mga netizen po sa iyo diyan.
Doon po tayo sa isang usapin mga kapatid. Ito, balita dito, trending. Kasi itong si Senador Trillanes mga kapatid, talagang nagbibigay na po siya ng matinding babala. Talagang sinusure na po niya na itong warrant of arrest na manggagaling sa ICC ay malapit na talagang lalabas. Kaya itong si Pangulong Duterte, yung Wilga ba tawag doon mga kapatid? Hindi naman matawag na peace rally yun. Parang napamura na naman mga kapatid ang ating mahal na presidenteng Duterte. Dahil doon sa pinipilit o talagang parang tinatakot na po itong si Duterte ni Trillanes na itong warrant of arrest ng ICC ay lalabas na. Napatangnang to na naman ang ating Presidente Duterte. At itong si Bato de la Rosa din mga kapatid na napataas din ang kanyang presyon mga kapatid. Dahil sa tinuran din ni Trillanes na itong mga tao na to, pag lumabas ang warrant of arrest ay madadampot talaga sila. At ang sabi ni Bato de la Rosa, kung gusto mo, ikaw pa ang magpusa sa akin. Napipiko na po si Bato de la Rosa. Ngayon, hindi naman po nagpahuli ang ating DOJ mga kapatid. Kung sakaling lumabas kasi ang arrest warrant po sa dalawa, nagkakaroon na po ng, gumawa na po ng isang briefer ang DOJ na isinabmit po nila doon sa Pangulong BBM. Magkakaroon po yan ng parang choices kasi si Pangulong Bongbong Marcos na pwede niyang tanggapin, pwedeng hindi. Pero ayon din po doon sa DOJ na sa ginawa nilang briefer na pwede po tayong bumalik po doon sa ICC. Yun ang kinatatakot po ng dalawa mga kapatid, si Duterte at saka si Bato. Kasi pag sakaling lumabas ang warrant of arrest sa kanila mga kapatid, mapapalayo po sila sa kanilang pamilya. Doon walang visitation mga kapatid. Iba ang batas doon. Pero sa tingin ko mga kapatid, kung sakali lumabas man yan ang arrest warrant po sa dalawa na yan, isa lang ang nakikita ko, mga manager, amo, sir. Excuse me po. Mag-aala, kibuloy po sila. Na hindi sila magpapa-aresto dito. Yun ang nakikita ko dyan mga kapatid. Manager, amo, sir. Baka sila na rin yung magiging pangalawang o pangatlong pugante sa Pilipinas. My goodness. Kaya takot na takot po sila doon sa balita ni Trillanes na yan. Kaya minamadali po ng kampo ni Pangulong Duterte na itong si BBM ay mapalitan sa kanyang pwesto at maisalpak ang kanyang anak na si Sara. Pero malaking pagkakamali mga kapatid. Ang mga Pilipino may utak na mga kapatid. Hindi na nila kayang utuin ang mga nadating na uto mga kapatid. Malabo na mauto yan.
Magwilga man sila magwilga kung saan-saan sa buong Pilipinas. Walang sasama sa kanila. Mga manager, amo, sir. Tayo ba naman ba, papayag pa tayo na makabalik sila sa pwesto? At marami na naman ang mamamatay sa ipapatupad na drug war na yon, mga kapatid. Doon nga lang sa Davao, mga kapatid, yung drug war lang ni Basti, 7 kagad ang patay. Puro sentido ang tama nun. Mukhang natigil lang dahil doon sa na-question po sila sa human rights. Kaya wag na tayong papayag, mga kapatid, mga manager, amo, sir. Magiging vigilante tayo kasi mukhang lumalaban sila ng pailalim. Maging mapagmatsyag tayo at protektahan po natin ang presidente. Huwag tayong papayag na hugutin ang ating buting presidente sa kanyang kinauupuan. Maghantay po sila ng 6 na taon. Kung gusto nilang maupo muli, maghantay sila ng 6 na taon. Kung sakaling manalo sila. Dahil sawa na ang tao sa kanila, mga amo, manager. Sir. Kaya mga kapatid, ano bang masasabi nyo sa mga balita na yan? Comment nyo lang. At mapagmatsyag tayo. Magiging pro-government tayo, mga kapatid. Ilaban natin ang ating presidente. Magiging pulahan tayo. Si Duterte walang kulay yun, mga kapatid. Magiging pulahan tayo. Hanggang dito na lang, mga kapatid, manager, amo, sir. Comment nyo lang kung ano makukomento nyo sa mga balita na yan. At huwag kalimutan na i-share, mag-like, at mag-subscribe, mga kapatid, para ma-notify kayo kagad sa mga bidyong mailalabas natin. Peace, man.